Directions matter. Ano yung mga una natin pinag-aralan? Yung nakaraan, following instructions matter. Alright? So, isa-isahin po natin mabuti ito. May mga bigat na mga bagay, kaalaman, knowledge matters. Wisdom matters. Now, ikaw ba, tanongin mo yung katabi mo, anong chapter ka na sa Proverbs? Ano sagot? Ano sagot? Genesis na po ako. Sabi po ni Solomon, basahin natin mabuti ito. Ready? Go. Maging masigasig ka man, ngunit walang patutunguhan, wala rin itong kabuluhan. Kapag ikaw naman ay pabigla-bigla, maari kang mapariwara. Amen? And so, please be seated in the presence of the Lord. Ang dami pong Proverbs I mean, not biblical Proverbs. Like Steve Jobs has one famous line. Sabi po niya ay, stay foolish, stay hungry. Pampatalino ba yun? Ibig sabihin lang po niya ng stay foolish, it's okay to make adventures. Dwell on your pursuits. Don't be afraid to make mistakes. Huwag kang matakot na baka pagtawanan ka. Stay foolish. Okay lang po yan. Pero sabi niya, stay hungry for answers, for solutions. Amen? Amen? Ang dami po Dapat po tumatalino ang mundo. Pero really? Now, sa Pilipinas po, marami rin po tayong magagandang kawikaan. Isa rin yung ganito Kapag tumakbo ka ng matulin, sa simbahan din ang tuloy. Parang mali yata yung sinabi ko. Pag tumakbo ka ng matulin, kung matinik ay kailangan mo ng agwa oksinada, para malinisan ka mabuti. Ibig sabihin lang po nun ay don't be in haste. Don't be in a hurry for life. Okay. Dapat, kapag marami tayong salawikain at kawikaan, gumagaling tayo. Pero are we as a nation, as a barangay, ibig sabihin po nito, hindi sapat po yung kaalaman, kailangan po mayroon pong aplikasyon sa lahat ng ito. Amen? Amen? So, ito pa pag-usapan natin ngayon. Last week, we dwell on important instructions. Hindi po pwedeng mahina ka sa instruction. Ito po, dapat magaling ka sa direksyon. Amen? Meron ka na bang tiyak na tunguhin sa buhay? Sapagkat kung hindi, yayayain ka, ng kung sino-sino, may birthday ngayon. Punta ka rito, meron tayong meeting. Meron tayong chat group dito. Uubusin yung oras mo because people can fill you up with tremendous amount of yaya. Yaya ng yaya. Bakit? Wala kang direction You don't know how to say no if you have no direction. So direction is so much more important than speed, than knowledge, than talents. Biro mo, may talent ka nga pero nawaldas. Bakit? Walang patutungan. Hindi mo alam saan i-dedicate yan. Welcome to MCC. Amen? Because MCC ushers you to the direction of God. Amen? Direction matters. Why? Because your life has to be directed into some kind of a destiny. Your energy, your talents, dapat po ilagay yan sa tamang pagkakalagyan. Marami akong oras. May direction ba? Kasi po baka mamaya, upo, higa. Dapat po, hindi po. Masipag po ba kaya? And then, the book of Psalms gave us this. Sabi po niya, tulong niya ito kay Solomon, sabi po ni David, the steps of a man are ordered by the Lord. And then I heard Joel Austin said something like this, the steps and the stops. Ang coronavirus po kasi, pinatigil tayo, di ba? Natigil yung mga negosyo, natigil yung ibang hanap buhay, yung pag-aaral, di ba? Natigil din. Pero praise the Lord, nag-uusap-usap na po yung matataas sa education po natin. Meron na pong mga survey, ako nakikita, about on-site. Amen? Sa CLSU, meron na pong survey ako nabasa about on-site gathering of some. Okay? Now, meron pong mga survey, tinatanong po dyan, parents. Hindi ko lang alam paano kayo sasagot dyan. Pero, think about the impact of online to the education of your children.
Amen? Something to think about. Sa Manila po, pinag-uusapan na rin yan. Alam niyo po ba na pati yung mga nag-aral po ng pagiging komadrona, yung mga barangay health workers, yung mga nagpapaanak, ang requirement po pala dyan, dapat 8 births para makagraduate. Ay, paano nila gagawin yun sa online? Kailangan po nila mag-on-site. Okay? So the steps and the stops of a man are ordered by the Lord. Now, look at this word. Again, back to Proverbs. This one is 20 verse 24. Basahin nga natin ng malakas. Ready? Go. Si Yahweh lamang ang nagtatakda ng ating landasin. Kaya huwag ipagyabang ang iyong lakbayin. Overwhelming, sovereignly. Na ipanganak ka sa Pilipinas. Naging Pilipino ka, sovereign purpose of God. Pero wag niyo pong iisipin na passive fatalism po ang tinutukoy. Dapat po laging active obedience. Ang papel po ng Diyos, bigyan ka ng landasin, piliin mo yon. Amen? Amen? Hindi po yung, ay kasalanan pala ni Lord, ba't hindi napabuti yung buhay ko Hindi po totoo yan. Binigyan ka niya ng landasin, piliin mo siya, actively. Siyang nagtatakda ng ating landasin. Hindi sinasabi na, mahirap ako. Si Lord pala may kasalanan. Namatay siya sa cancer, si Lord pala may kasalanan. Hindi po yun ang tinutukoy. Ang ibig sabihin lang po nito, you were given choices. Maninigarilyo ba ako o hindi? And so Proverbs is filled with contrasting directions. Left or right. Righteous or evil. You would have to choose. Inilagay po sa atin yan. Ang ganda po ng Proverbs. I want you to be hungry about it. Sabi ni Steve Jobs yun, Stay foolish, stay hungry. Devour it. Devour Proverbs. Ito po yung fatalism. Sa Pilipinas po, ang ganda po pala ng theology natin, bago pa magkaroon ng Bible, tinuro po si Bathala, isang Diyos na manlilikha. Galing, di ba? Pasok agad. Tama po yan. Nagkaroon lang ng problema nung nangyari po ito. Yung Bathala na, naging bahala na. Bigla pong naging faith, F-A-T-E. Tama sana yung concept ng Creator God, pero maling-mali po pagdating sa, bahala na si Lord kung gusto niyang humaba ang buhay ko. Hindi. Tanggalin mo yung langgunisa. Amen? Teka muna. Bakit may yumaman namang hindi nag-aral di, baka po pwedeng matsambahan ko rin. Fatalism. Mag-iingat po tayo rin. Yung mga anak po ninyo, ang dami na nagsasabi sa akin, huwag kaya muna ako mag-aral, pastor, kasi module. Remember, your module trains you how to read. That's how our children is supposed to be. Eto na po. Most of the Proverbs is what? Contrasting. Ano ibig sabihin to? Ipapakita niya sa isang talata, papakita niya yung tama o kaya yung mali, tapos i-contrast niya, ito ang tama. Kaya ang sarap po magbasa. Aaliwin ka na, natututo ka pa. Okay? So, 31 days po natin titirahin to Tama-tama, pang isang buwan talaga to. Habol ka, pwede ka mag 2 chapters a day. And so, pinapapili po tayo ng landasin. So, ang tanong ay, pag tinuro na ng Diyos ang daan, dadaan ka ba ron? Amen? So, yun po ang challenge sa atin ngayon. Nagbasa ka nga, pero baka information lang. That's why, even in Philippine Proverbs, Western Proverbs given to us, baka nakakibit balikat ka lang sa ganda nun, pero you don't have any action. Sabi nga natin ng malakas, gagawa ako ng paraan upang tahakin ang landas ng karunungan. Amen? Alam nyo, pagka nangyari yan, titigil yung mga wish ko lang. Titigil yung puro himala. Importante yung himala, di ba? Tulad nun, yung pinagpe-pray, naghihingalo, biglang naging 6 months pa, pero mamamatay din po pala sa dulo. The wisdom tells us to invest your life properly para hindi po tayo masyadong nagsasuffer. Iwas sa mga suffering, sa mga paghihirap, mga pagdurusa, kapag ka madunong sa buhay. Amen? Now, Proverbs instruct us to secure the future. How?
industry. Sabi nga niyo to, sipag. Sa mas makapangyarihang salita, extra effort. Amen? Double your energy. Why? May pipigil eh. Kaya pag sinabi mo, hindi ako pumasok. Bakit? Mulan. Ay, naku po, wala man lang ka extra effort. Hindi ako nakapag-sell eh. Hindi ako kami nag-church. Bakit? Ay, init. Pero lahat na lang ng circumstances, you have given an alibi. Do something about this. Sabi niya, lazy hands make for poverty, but diligent hands bring wealth. Ay, pastor, kahit di naman po masyadong mayaman. Hindi nga eh. Dapat hindi ninenervous yung anak mo. May mga nag-uusap na mga youth na ganito eh. Pag niyaya kami ng tatay namin, lalakad na gano'n, hindi ko alam kung may pamasahe pa kami pa uwi. Pero mo kinakabahan ang mga anak natin sa atin. Hindi niya alam kung isasakripisyo ka niya. Gusto ka lang niyang kasamang maglakad. Hindi ko nga alam kung may merienda. Could our children be secured that you are wise? Kasi sinipagan mo, dinoble mo yung oras mo, yung lakas mo, para in the next 10 days, you would say, I have food for the next 10 days. Amen? Galing po nun eh. Nagpapasecure ng mga pamilya. This one is from a Tagalog version, pero ibang ano po ito. Ito yung Proverbs 21. Ready? Together? Go. Gutom ang papatay sa taong batugan, pagkat ayaw niyang ikilos ang kanyang mga kamay. Ang taong tamad ay nanghihingi araw-araw. Ngunit ang matuwid ay di nagsawa ng kabibigay. The direction is a life of generosity when you have industry. Amen? Because it's very painful when somebody said things to you like this. Ito po, masakit po ito. Ba't di ka maghanap buhay? Hindi po masama yun, di ba? Na you will be given, pero wag mo asahan yun. Mahirap pong umasa. Pwedeng magbigay. Pwede mong tanggapin, pero baka po mali yung aasahan sila. Masakit po yun. Pag sinabihan ka ng biyanan mo, hindi ka magtrabaho. Ba't di ka mag-sideline? Sa panahon po ito ng mga maraming hindi tiyak, tiyakin mo to na your family will never be nervous about you. Galing po nito, no? May mga nag-chat-chat po sa akin, papadala na ako ng mga ganyan, no? Tapos sa gitna po, may lalabas na ganito, Pastor, order na po. Galing, ano? Araw-araw po yan. Minsan ipapadala na ako ng mga kakanin. Pero sa picture lang po yan. Pastor, order na. Okay? Pero this one, we can tolerate. Why? Young people po ito, in-encourage po natin yung mga youth to really do something about it. Nanay, do something about helping your children. Huwag po kayong maghihintay ng sweldo tapos magre-reklamo. Ba't wala pa? Ba't ang tagal? No. Dapat yung mga nanay naghahanap buhay na po ngayon. Amen? Amen? Pagkatapos po yung mga anak, dito po sa MCC, ang dami pong mga ganyan na ngayon. Nag-iisip ng mamaya, tuloy ba yung mamaya? Dapat meron tinda mamaya. Tuloy-tuloy. Okay? Nagluluto na po sila ng mga chicken wings, lahat po ng mga masasama sa akin. Okay? Alright? We tell them not just to get scholarship, do something about it. Maghanap buhay. Huwag niyo lang basta gagastusin yung pera, baka pwede niyo pang paikutin. Okay? Now, number 2. Kanina po, tungkol sa katamaran, Ito po. By the way, baka sakala nyo, masipag na kayo. Kung yung ginagawa nyo dati, yung iba po, pumapasok ng 8 to 5, pero meron pa pong hanap buhay sa gabi. Be more creative. Sipagan natin talaga. So, because you don't know the future. Remember this, 7 days of plenty, 7 years of plenty, may kasunod pong 7 years of famine lagi sa mga prophecies of scriptures. Secure guidance. Look at this man, trapped. Ano yan? Mouse trap yata yan. In life, there are many traps. I need Proverbs. Paano ba ina-advance po kasi ng Proverbs ang mga kasamaan sa paligid at sa hinaharap. And he said, the righteous
The righteousness of the upright shall deliver them. Ito yung contrast, but the unfaithful, yung ayaw mag-devotion, yung ayaw magpasaway, will be trapped by his desires, by evil desires. Ano ba yung mga hilig mo? Pwedeng magbigay pala ng kapahamakan sa'yo. So, bantayan mabuti, saan ka masyadong mahilig. Yung iba pong mga kapahamakan, kagagawa ng ibang tao, karamihan, kagagawan po natin. So, bantayan mabuti. Kaya pala si Jesus nagtuturo ng self-denial, direct preaching. O hindi dinaan sa Proverbs. Kasi sabi po niya, may kapahamakan dahil sa iyong mga pagnanasa. And this one is from the Tagalog version. Together, read. Sa kakulangan ng tuntunin, ang bansa ay bumabagsak. Ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Imagine, meron ka ng devotion, meron ka pang self, sir, anong tingin mo? Parang bala ako mag-resign eh. Can you advise me? Before making any decision. Para hindi po, bala secret ko lang to. Tapos noon, hindi ka makalabas ng bahay kasi nga you're very shy, embarrassed because of circumstances. Consult 1 or 2, 3 people. Sabi po ng Proverbs. This is good to apply before burning your house, before leaving your spouse. Okay? Before getting the knife. Patayin ko siya sa sobrang ginawa niya sa akin. Tanong, pwede ko ba siyang patayin? Tumawag ka muna. Papalamig din ang ulo. And there's a book, no? Ang ganda na itong book na ito, pangalan niya, We Have No Idea. People do not know a lot of things. Okay? Magugulat ka, sabi niya, even in yourself, marami kang hindi alam, so you have to discover many things. And meron din pong mga bagay, yung kapwa mo, they don't give you opportunities, they don't know you. So isa po sa mga pwedeng payo, ay ganito they have no idea how rare you are until you make yourself known. So ang ino-offer po natin ng mga cell group is an opportunity to be known. Imagine, ikaw mismo hindi mo na-discover na you can be an MC, you can testify and very powerful. Why? You're not engaged to people. Ang ganda po kasi, pampatalino po kasi yung engagement natin sa mga tao. Tapos mamaya, pero umiwas po kayo dun sa lagi kang dinadown, syempre. So find out who will encourage you, bring out the best information about yourself. Oh, ang galing mo pala. Hindi lang po sa pag-awit Ang ganda pala ng mga analysis mo. Ilabas mo nga yan para makatulong sa maraming tao. Now, somebody would have to tell you. That's the point of this book. Amen? Somebody. We don't know a lot, pero somebody notices. Now, sino ba yung mga yan? Pwede pong parents ang nagsasabi, pwede pong teachers, neighbors, friend, at ito pong latest sa buhay po natin, cell leaders help us understand ourselves. They will tell you. Alam mo, okay ka naman eh. You don't need to be very shy. All you need to do is to read books so that you have something to share. Ay, hindi ho ako para sa books. O sige, auditory ka. Ang dami pong mga audio materials ngayon. Makikinig ka lang, gagaling ka na. You need somebody to tell you. Amen? Sabi nga natin ng malakas yun, I need somebody to tell me. Can you comment on that? Right there. Sabihin niyo sa kanila, I need somebody to tell me. It's very important because you have no idea what's going on. Oh. I read this story, hindi po Pilipino to, ito Amerikana po ito, no? Si Vica Steele. She made this statement, it's never too late to follow your spiritual calling. Sa po siya nanggagaling, coming from a religious group, iba po yung religion niya. Tapos po, in the process, pinakinggan niya po yung fleshly niya. Nagkaroon po siya ng attitude na maganda sa isang babae rin, babae po siya. Tapos they made friends, nagpakasal po sila. Okay?
Kasi po, ito po yung panahon na yan eh. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. May mga states po na tinatanggap po yan. And so, one day, she heard the gospel. Ang gospel po kasi very confrontational sa mga karakter po natin, mga personality, habits, cultures, etc. And she was confronted. Imbis na ma-offend siya, sabi niya, maari nga. Ang original design talaga ni Lord, babae sa lalaki, lalaki sa babae. I can keep the friendship, pero hindi na as in marriage. Alam niyo po, sabi po ni Bika, her wife accepted her family, and her family accepted her. Yung decision na yun, hindi po yung pagiging tomboy. Yung decision na yun, sinuportahan po ng asawa niya, na babae rin. Sige, sabi niya, okay lang yan. I would like to make right with God. It's not late, sabi niya, to receive the calling and to respond to God's calling. And then sabi niya, yung parents ko na approve sa amin, tinanggap din na maghihiwalay kami ng bahay. Oo. Magaling, ano? And then sabi po niya, yung mga kasama ko sa school na tinanggap akong tomboy, at yung mga estudyante na kilala sa akin tomboy, supported the idea of me, magsusuot na ako uli ng palda. At ngayon po, naka-enroll siya sa isang theological seminary sa Ohio. Kasi po, gusto niya maging pastora. Siya po ay 52 years old, and sabi niya, medyo parang late na, pero sabi niya, maybe never too late to follow. Proverbs should affect my culture. Amen? Proverbs should affect my wrong decisions so that I would turn around. Learn that from Vika Still. And now, ang plano niya po, hindi lang baguhin yung sarili niya, wala pong kwenta yung pagbabago nyo pag hindi po kayo naging influencer din sa iba. Hindi niya po pinag-iinitan yung LGBT. Hindi po yun. She helps a lot. Kasi po teacher po siya. So, ang communication lines makes him very comfortable. Amen? No? Saan po kayo nanggagaling? Yung mga pagkakamali, wag po niyong itago po yan. Magpatama po tayo, magpaturo lang po tayo. Thank God there is wisdom in Proverbs. I like this one. Life isn't about finding yourself. Na-discover ko, parang gusto ko ng lalaki. O gusto ko parang maraming asawa, maraming syota. Na-discover mo ba yun? No, it's not about that. But it is finding or creating yourself according to the image of God. And yung pong mga na-discover natin, parang magagalitin ako, parang gusto ko pumapatay. It's okay to discover that. Pero maganda po, you recreate yourself according to God's purposes. And so the question is, do you want to say this statement? I want to be a follower of Jesus Christ. That's Proverbs. Amen? Amen? Meron akong sinusundang iba. Hindi yung puro boses ko lang ang pinapakinggan ko. Kapag nangyari po yun, we avoid the vicious cycle of ignorance. Nadadagdagan yung kaalaman mo, you're hungry. Ang dami kong kaalaman. Papalitan ko nga isip ko. Maya-maya, napapalitan yung iyong gawi. Ang iyong mga pinapakinggan, pinapalitan na rin. At napapalitan ang iyong mga direksyon sa buhay. Kung hindi po kayo directed just like this. Vicious cycle, paulit-ulit ng mga pagkakamali. Sabi po ni Simon Sinek, directions are instructions given to explain how. But direction is also a vision offered to explain why. Ang sarap po ng buhay na gano'n, no? Ba't mo ginagawa yan? Bakit uuwi ka ng maaga? Kasi, sabi ng Proverbs, asikasuhin ko yung pamilya ko. Hindi muna ako tatambay sa barkada. Gumagaling ka eh. Diba? You know why? At ba't mo naman, paano mo nang gagawin yon? Meron akong pasalubong, meron akong uwi. Di ba? Now, look at this vicious cycle. No education. Nag-umpisa ka sa ganon. Di ang resulta niya, no well-paying job. Nagkamali na po tayo, okay na po yun. Huwag na po niyong uulitin sa ating mga anak. Amen? No? Pag sumikapan mo na sila, dapat children have no education, then we will give them education. Kasi po, mauulit lang po yan. Kung ako nga hindi nag-aral dapat sila rin. Gaganon ka ba? Tapos doon, they have no idea. I was talking to somebody. Sabi ko, ano pong hanap buhay nyo? Sabi niya, walang masyado. Ano ho ba dapat gawin? You will always ask that question. So bring your children to the right people.
who will help them mature in the academe, in reading, in Bible reading, get them the right influencer. Ano ba yung influencer? Bakit? People have no idea. Somebody would have to tell them how ugly their life is and that they needed to go this direction. Kundi paulit-ulit lang po yan. Wala akong pinag-aralan. Yung anak ko hindi nag-aral, tamad din, wala ring hanap buhay, mag-aasawa ng maaga. Ganito po ang ginagawa ng isang youth. Grabe, ano? May mga problema rin siya sa pag-aaral, pero nakita ko to sa Facebook. And in-announce po niya, sabi ko, magkano charge mo? Nag-charge po siya ng 100 pesos doon sa mga taong kumukuha sa kanya. As para Saragossa, ang dami. Pero ito po, Pastor, ino-offer ko po yan doon sa mga youth po natin na gustong matuto kahit wala pong bayad. Are you with me? Ha? Bakit? Nakita niya yung vicious cycle eh. Yung mga youth nagko-quit pagdating sa math. Mahirap mag-aaral. Ay, math lang pala tinutukoy. Ang dali lang yan. No, hindi. Joke lang po yan. Ha? Pero it would be easy when somebody helps you. Amen? Ha? Send your children. Well-mentored life come out as leader. I embrace Proverbs. I'm well-mentored by Solomon. And then somebody mentors me, I come out as leader. Diba, mga leader po natin yan, no? Hindi na inuutusan, mga leader na nagkukusayan dyan sa Kaanawan, sa Kumabol. Can we read this together? Ready? Go. Ang namumunong tapat at makatarungan ay magtatagal sa kanyang luklukan. Karangalan ng kabataan ang kanyang kalakasan, ang putong ng katandaan, buhok na panay, puting buhok. Ano ba pinagmamalaki ng youth? Sabi niya, strength. Pero ano yung matatanda? Ay, mahaba ang buhay ko, anak. 95 years old, puro puti na. Pero ang totoo po pala, dapat makatarungan at tapat. Amen? Yun po ang pinagmamalaki. Baka po matanda lang, pero you could not give advice. You could not gather people. Nobody respects you. Nobody wants to follow you. Something is wrong. Embrace wisdom. Embrace knowledge. That's what we needed here. Amen? Pwede ba tayong mag-commit tungkol dyan? Ha? Teka muna. Number 21 na pala sila eh. Chapter 21. Ako talagang wala akong gana dyan. Magpalit na po kayo ng pagpapasya. Ang sarap pong basahin ito. You got to embrace it. Read your Bible. Proverbs. And then, tingnan mo mabuti. Alin dito yung tinutusok ako? Doon ako magpapabago sa Panginoon. So, tingnan nyo mabuti kung kailangan nating magsimulang magsalita sa ngayon pa lang. Because Proverbs should not just be in the heart. It should overflow to our hearts. Amen? Now, look at this from Don Shula. Leadership implies movement towards something and convictions provide that direction. Ang isa po sa regalo sa atin ng Proverbs, binibigyan tayo ng conviction. Ano ba sa Tagalog yun? Binibigyan tayong paninindigan. Hindi yung, di ba, basta makikinabang tayo. Because wisdom brings us to leadership. Inaakay po tayo para maging marunong, pero para pamumunuan din ang ating barangay. Bago ako magwakas, gusto ko lang ikwento to kasi kinuwentuhan ko yung mga ibang mga kaibigan natin tungkol dito eh. Kasi sabi nila, hindi ko lang alam kung how is this connected, pero nakadiscover po sila ng mga fossils ng mga ahas na mayroon pong paa. Grabe, no? Ganyan pala ang itsura ng ahas pag may paa. Ano? Para kang butike o kaya parang buhaya. Okay, that's the story. I would like to remember na sinabihan siya ng Diyos na gagapan ka na lang. Hindi ka na makakalakad. Bakit? Yun po, nasa Bible po yun. Okay? Hindi ka na maglalakad. Gagapan ka na lang. Bakit? Yung katawan niya, pinagamit niya kay Satanas para tuksuhin si Adan at Eva. Bilang consequence. Pero aga pa po noon. Saan nangyari yun? Garden of Eden. Ito pong mga scholars na to, yung mga scientists na to, nakita nila, kinukonekta nila yon dito sa mga nadidiscover nila ngayon. No?
Hindi ko alam kung gaano karaming mga ahas noon na may paa, kasi ang kausap niya ay pinagapang na lang. Siguro yung mga anak nito ay nakalakad pa hanggang mamatay. Tapos na yung susunod na lahi nila ay wala nang mga paa. Hindi natin alam kung paano ang order, no? Kung paano talaga. Pero ang kwento po ng ahas, dati pong naglalakad. Ano? At ngayon, sabi niya, lalakad, gagapang ka na lang. Ito po isang picture pa, no? Potential, sabi niya, na pwedeng parang ganyan, malaking butik no? Na dating may paa, ngayon gumagapang na lang. Why did that happen? Simple principle. Wrong voice to listen. Proverbs is a gift to us. Imagine, sa epistles po kasi, you will need to read a whole chapter so that you will understand the context. Ang Proverbs po, tidbits. Ang Proverbs po ay, micro. Ang isang mensahe, nasa 2 linya, maiintindihan na, pwede mo na ipikit ang iyong mata at magbulay-bulay. You know why I'm really asking you to be hungry for wisdom? This season of ours is a season of confusion and misinformation. Aakayin po kayo talaga para malinlang at mapahama. Thank God if you can hear the right voices in our time. Amen? Ha? And so, ito po yung isang verse natin. Listen to advice and accept instruction that you may gain wisdom in the future for your life and your children. Tayo po tayong lahat. So, meron po tayong pwedeng pag-isipan. Siguro po, you could not change your destination overnight, but you can change your direction overnight. Magpapasya po kayo ngayon. Gumpisa lang po tayo. Stay hungry. Amen? Kung muna, asan ba yung Bible ko? Magpa-download na po kayo kung wala pa. Humingi po kayo ng tulong. Make sure if you don't have a cell leader yet, get one right now. Check mo nga ako, okay ba to? Binubugbog ko lang yung misis ko araw-araw. Okay ba yan? Tingnan mo nga to. Nagpupuyat ako hanggang 2:00 sa madaling araw. What do you think? Saan ang dulo ng buhay ko? What is my direction? I need somebody to tell me. Amen? I need somebody to tell me. Get in touch with someone. This is no accident that you are here in MCC. There is a reason why you are finding our FB streaming very attractive. It's not because of us, it's because the Holy Spirit ushering us to really make amends in our life. Somebody would have to tell us. Amen? Hawakan po natin ating mga puso. Magpapasya po tayo ngayon. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, how foolish can I be in the past, but not anymore. Panginoon, natatakot po ako sa aking mga anak. Ngunit sino magtuturo sa kanila? Ako pala ang dapat. Bago ko sisihin ang gobyerno at mga guro at ang mga pastor for not reaching out to us. Ako pala ang aabot sa aking mga anak so that they would have a bright future. And my direction will be decided upon this very morning. Sabihin nga niyo sa Panginoon, Panginoon, gutuin mo ako ng gusto. At lumapit ako sa iyo sa mga pagbubulay ng iyong mga salita. Hindi ako lalabas ng bahay nang hindi nagpapaturo sa iyo. I will never say these words again. I'm busy. I will get an instructor. I will make time to get advice. Hawakan natin ating puso mabuti. Sabihin natin sa Panginoon, turuan mo po ako, Panginoon. Paangatin mo po ako sa kabuhayan. Gawin mo po akong pinuno ng aming pamilya at ng aming angkan. Make me an influencer. Make my life a proverb.